Heavenly Father, salamat Panginoon sa inyong kabutihan, sa inyong pag-iingat, sa isambahan. Salamat Panginoon sa mga nandito na maaga para makapag-aral ng inyong salita. Salamat Panginoon sa binigyan niyo pagkakataon para kami ay magsama-sama na mag-aral Panginoon at makita ang inyong mga katotohanan. Nalangin po kami, bigyan niyo po ng blessing at katalinuhan ang mga mag-aaral nito at ganoon din po ang mga magtuturo na hindi po kami lumagpas sa inyong salita at kayo lang Panginoon ang makita dito, hindi po ang sarili naming mga agenda o kagustuhan, kundi Panginoon ang inyong katotohanan lamang at ang inyong binigay na grasya. Salamat Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, ang tagapagligtas. Amen. Ayan, sa ating magsimula, at tawagin ko si Brother Don para ilid tayo sa ating napag-aawitan ngayong umaga. Okay, let's call Brother Don. Brother Don, please. Magandang umaga po sa bawat isa. Sa ating po pagsimula, inaanyayahan ko po na tayo po ay magsitayo at tumawit tayo ng dalawang Tagalog na awitin. Awitin natin ang una, Tanging Dugo ni Kristo. Tanging Dugo ni Kristo. Or sa English, Nothing but the blood of Jesus. Awitin mo natin from first hanggang fourth stanza. Tanging Dugo ni Kristo. The first verse now, sing. May makalilinis ba sa karungan ng puso at huhugasan sa sala? Tanging ang dugo ni Kristo, balong ng pag-asa. Linis sa puso ko, panghugas sa sala. Tanging ang dugo ni Kristo. Kung patawad ang nais, pagpasakop ka kay Kristo. Puso mo ay lilinis, tanging sa dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, paglinis sa puso ko, panghugas sa sala. Tanging ang dugo ni Kristo. Tayo'y may katubusan dahil sa dugo ni Kristo. Ang ating kabanalan, tanging ang dugo ni Kristo. Balong ng pag-asa, paglinis sa puso ko, panghugas sa sala. Tanging ang dugo ni Kristo. Last verse now. Siya ang ating pag-asa at kapayapaang tunay. Lapit at manalig pa sa dugo ni Kristo lamang. Balong ng pag-asa, linis sa puso, panghugas sa sala. Tanging ang dugo ni Kristo. Napagandang awitin dyan. I-note niyo po yung sabi sa third verse. Ang katubusan, ang pag-asa, ang kaligtasan ay walang iba kundi makakamit mo lamang dahil kay Kristo. Kaya isunod natin yung awiting, sa Diyos ang lalahati, to God be the glory, dahil lahat lamang ng ating ginagawa sa ngayon ay dahil lamang sa Panginoon. Kaya bigyan natin siya ng karampatang kapurihan. First hanggang third verse, sa Diyos ang lalahati, to God be the glory. The first stanza now, sing. Sa Diyos
ang mga naawit natin sa pinakasimula pa lang, tatandaan natin bago tayo pumunta sa ating mga sariling klase, importante na makita natin na ang katapusan ng lahat o ang dahilan ng lahat at ang binibigyan ng lahat ng mga ginagawa natin ay para lamang sa Panginoon. Lahat dapat maibalik, mailagay, maibigay sa Panginoong Diyos. Yun ang ating pinaka focus, kumbaga. Yun ang ating pinaka sentro ng ating mga pag-uusapan ngayong umaga. Kaya sa ating pagsimula, tayo ay namananalangin ulit para humingi tayo ng tulong sa Panginoon sa pagsimula natin at maging bukas ang ating isipan at maging handa ang ating isipan sa pag-intindi, pag-aaral ng mga katotohanan galing sa Biblia. Tayo ay magsitayo as we go to the Lord in prayer. Tayo manalangin. Let's pray. Lord, Heavenly Father, salamat po ulit sa umagang ito binigay niyo po sa amin para kami po ay makapag-aral muli ng iyong salita. Humiling po kami po ng tulong. Bigyan niyo po ng tamang kaisipan, bukas na isip, bukas na puso, Panginoon, ang bawat isa. Para handa po kami, Panginoon, na makinig at maintindihan ang inyong salita. Ganun din po, Panginoon, ilayo niyo po kami sa mga distraction para, Panginoon, ang aming focus ay maibalik lamang sa inyo at sa inyo lamang nakatutok at hindi Panginoon madistract ng kahit na ano at para hindi masayang ang aming araw sa bahay-sambahan ninyo na makita namin ang katotohanan ng inyong salita at wala nang iba. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Kaya tayo ay separate na sa mga kabataan at sa mga matitira dito, tayo ay pupunta sa ating pinakahuling lesson sa Articles of Faith at kunin natin ang ating mga Bibles as we study yung huling chapter ng ating pag-aaral. Tatapusin natin siya ngayong umaga. Ano? So, get your Bibles. Kung may notebook kayo, kunin nyo yung mga notebook nyo para makatutok tayo sa ating pag-aaral. Ayan. Para sa lahat po ng mga nandito, tayo po ay pupunta ngayong umaga sa article number 23, no? Sa pinakahuling chapter ng ating pag-aaral o pinakahuling artikulo na pag-aaralan natin tungkol sa ating simbahan at ang ating pananampalataya. Mahalaga ngayong umaga na makita ng bawat isa na lahat ng bagay kung lahat ng bagay ay merong tinatawag na katapusan, kung ang istorya may simula at may katapusan, ang Diyos ay hindi tayo iniwan sa isang blankong kaalaman pagdating doon sa magiging ending o katapusan ng ating mga buhay. At kaya, ito ang pinapasalamat natin dahil ipinakita sa mga disipulo at apostol ang papunta sa tinatawag na katapusan. Nandoon ang ibinigay ng Diyos na iba't ibang pangyayari na pwede natin masabi na pagkatapos ng buhay natin, hindi pa pala ito yung huli. Pag natapos ang buhay natin, yun pa lang pala ang simula. Nakuha ba natin yon? No?
pagtapos ng buhay natin, hindi papalayo ng huli, yun pala ay simula pa lamang. At kaya, sa dalawang article na napag-aralan natin, mahalaga na makita ng bawat isa ngayong umaga na ang buhay natin ay isang maliit na parte lamang sa plano ng Diyos. No? Maliit lamang ang span o ang tagal ng ating buhay, 80, 100, kung may makabot ng 110, blessing na yun sa Panginoon. Yung buhay na yon ay maikli lamang kumpara sa plano ng Diyos na magtatapos sa tinatawag nating eternidad. Ano? Kaya, bago tayo magsimula, meron tayong summary ng timeline. Ito yung nakita natin sa mga charts, ito yung nakita natin doon sa mga huling lesson natin. Meron tayong tinatawag na summary of the timeline. Okay? Andyan po yan sa ating PPT, pwede pakilabas, bago yung article number 23. Ayan, pwede pong pakilabas. Summary of the timeline, ito po ay yung summary ng napag-usapan natin na mangyayari. No? Pagkatapos ng lahat ng bagay at pag nagsimula na ang katapusan. Sabi sa Revelations, ang isang sigurado mangyayari ay merong magpapakilalang Antikristo. No? Ito ay magpapakilala at ito ay makikilala. Rather, makikilala siya ng mga bansa at siya ay magiging prominente at kilala at nakasabay niya yung mga bulaang propeta at sila ang mamumuno o maghahari sa mundong ito pagdating sa panahon na yan. Ang problema, doon sa paghahari na yon, sa 7 years na paghahari, ay nandoon rin ibabagsak ng Diyos ang kanyang mga galit o paghuhusga. So, sa pagsimula natin, i-check muna natin yung timeline ulit. Ano yung natutunan natin ng mga previous Sundays? Merong mangyayari pagkatapos ng lahat at simula ng katapusan. Ano yon? Unang-una, ito ang mangyayari. Number 1, pwede pakilabas? The return of Christ and the rapture. No? Ang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo at ang rapture. Okay? Pagbabalik ng Panginoon, sa pangalawang beses, kung naalala niyo yung ating na pinag-usapan last article, may ilang phase o ilang stage ang mangyayari sa second coming. Ilan? Meron ditong tinatawag na dalawang stage. Una yung tinatawag nating rapture, pangalawa yung tinatawag nating second coming. Importante na maintindihan natin, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, ito ang mangyayari. Christ retrieves His church. The dead in Christ rise with glorified bodies, living believers are translated, and both meet Him in the air. Babalik ang Panginoong Jesucristo, kukunin niya ang kanyang simbahan, pero hindi siya bababa sa lupa. Doon lang siya sa alapaak o sa kalangitan. Tayo, na kanyang simbahan, ang pupunta sa kanya. Okay? Nakukuha ba? Tayong simbahan o yung mga nasa Panginoong Jesucristo ang pupunta sa kanya. Doon na ngayon papasok yung tinatawag nating mauuna ang mga namatay, babaguhin ang kanilang katawan at gagawin itong galing sa mortal papunta sa katawan na ang tinatawag ng Biblia ay glorified, no? Glorified body. Bagong katawan na hindi na masisira, hindi na mabubulok. Ito ay papunta para i-meet ang Panginoong Jesucristo.
Pangalawa, yung mga nabubuhay sa panahon na yan, sila naman ay babaguhin rin ng katawan. No? At ang mangyayari sa kanila ay imimit rin nila ang Panginoong Hesukristo. Yun ang punto natin sa unang pagbabalik pagdating sa second coming. Ang unang pagbabalik ay tungkol sa pagkuha ng Panginoong Hesukristo sa kanyang simbahan. Pagkatapos nito, ay pupunta tayo doon sa pagkatapos na kunin ni Kristo ang kanyang simbahan. Ano ang mangyayari? Kung naalala ninyo, number 2A, yung isang bahagi ay tungkol dito. Yung tinatawag natin na judgment seat of Christ. No? Ang judgment seat of Christ, in the marriage of Christ and the church, ito ay mangyayari doon sa kalangitan, kasama si Kristo at kasama ang kanyang simbahan. No? Pagkuha ni Kristo sa kanyang simbahan, haharap tayo sa isang paghuhusga na tinatawag ay Bema Judgment o yung tinatawag natin na Judgment of Works, na kung saan ang mga mananampalataya ay huhusgahan base sa kanilang ginawa, sa kanilang katawan, mabuti man ito o masama. Lahat yon ay ilalabas doon para husgahan at ito ay idadaan sa apoy at pagkatapos ito idaan sa apoy, ay kung ano ang matira, yun ang ibibigay sa iyong reward. Pagkatapos nito, yung tinatawag natin na marriage of Christ and the church. Ito yung napag-usapan natin last Sunday na kung saan sa pagkakataong ito, pag-iisahin na parang ang mag-asawa pinag-isa sa kasal. Ganon rin po ang simbahan at saka kay Kristo. Pag-iisahin sila. Ikakasal ang simbahan, yun yung tinatawag na bride, sa kanyang groom na si Kristo. At ito ay nagpapakita na ang simbahan ay makakasama na ni Kristo panghabang buhay. Hindi na tayo mahihiwalay sa Panginoong Hesukristo dahil tayo ay pinagkaisa na sa Kanya. Unified. Kung nasaan si Kristo, nandoon na rin tayo. No? Yan ang isa sa pinaka masayang event na mangyayari pagdating ng panahon na yan. Pero habang nangyayari ang mga bagay na yan, yung mga naiwan sa kalupaan ay dumadanas ng 7 taon na tinatawag natin na tribulation. Habang hinuhusgahan ng mga mananampalataya at ikakasal ang simbahan sa kanyang nobyo, nangyayari naman ang 7 years of tribulation. 7 taon ng grabing paghihirap. While the church is with Christ, the earth undergoes severe judgment under the reign of the Antichrist. Yung mga natira dito, mabibigyan ng isang panukala o isang enforcement na magsasabing kailangan ninyong lumapit, kailangan ninyong maging, no? O sumunod, magpasailalim kay Antikristo sa panahon ng tribulation, o kung hindi, kayo ay hindi makaka-access ng kahit na anong bagay o mapipilitan ang mga tao na magkumporme doon sa panukala ng Antikristo. Pero ang tatandaan natin, habang meron pang Biblia sa panahon na yan, ay meron pa ring mga posibleng makakilala sa Panginoong Hesukristo. Lalo na yung mga alam na meron palang Diyos, hindi, pero wala silang pakialam. Pero pagdating ng panahon na yan, malalaman nila kasi lahat ng mananampalataya ay kukunin ng Panginoong Hesukristo. Matitira sila at maintindihan nila tama ang sinasabi ng Biblia na darating ang Panginoon at kukunin niya ang kanyang simbahan. Kaya 7 taon ng paghihirap habang ang simbahan ay kasama ng Panginoong Hesukristo doon sa paghuhusga at doon sa pagkasal ng simbahan at ng kanyang nobyo. Pangatlo, ito na yung pangalawang parte ng tinatawag nating second coming. Ito ang tinatawag nating the second coming and millennium. Sa pagkakataon na ito, si Kristo ay babalik kasama ang kanyang simbahan at
lilipulin, tatalunin ng Antikristo sa laban doon sa tinatawag nating the Battle of Armageddon, at siya ay maghahari ng 1,000 years dito sa kalupaan nang may hustisya at may, ang tawagan ng Bible doon ay may iron rod. Siyempre, andyan ang Panginoong Kristo. Ang batas ay magiging kompleto. Siya ang standard, siya ang maayos at dakilang tagapaghusga. Wala na diyang pwede pang makalusot. Wala. Pag mali ka ay mali. Yun ang isa sa mga makikita natin dyan. At 1,000 years, ibabalik dyan, sabi ng doon sa Isaiah 65, ito ay ibabalik ng Panginoon yung panahon na kung saan ang buhay ng tao ay hahaba. Ang pagkakasabi nga doon, kung gaano katagal ang puno na nabubuhay, ganun rin ang magiging buhay ng tao sa 1,000 years na paghahari ng Panginoong Hesukristo. At makikita nyo dito na pagkatapos ng 1,000 years na yan, doon na papalabasin ulit si Satanas para sa huling pagre-rebelde at huling pagbibigay ng tentasyon sa tao. So, number 4 is what we call the final rebellion and the great white throne judgment. Ito ay nasa huling parte na ng Revelations, kung saan nakita ni John napapakawalan ulit ang serpiente o si Satanas para yung mga natitirang buhay pa at hindi pa glorified body, wala pa doon sa maayos at perpektong katawan. Ang gagawin dito according sa Revelations 19, 20, 21, i-deceive niya ang mga taong ito. At lahat ng mga madideceive ay titipunin niya para lumaban sa Diyos. Ito yung tinatawag nating the final rebellion. Tinatawag nating Gog and Magog. Ang leader yung Gog, yung Magog ay yung lugar o yung nasyon o yung bansa. No? At kung saan, ang sagot ng Diyos dito ay nagpababa siya ng apoy sa kalangitan na kung saan ito ay kokonsumo sa lahat ng mga rebelde at ito ang papalibot sa buong mundo. Uhusgahan ng apoy at pagkatapos nito, pagmulat ng mga mata, makikita nila ang sarili nila sa harapan ng trono ng Diyos. At doon, huhusgahan sila na kung sino man ang hindi matagpuan sa aklat ng buhay ay itatapon at ilalagay doon sa apoy na hindi natutupok o yung tinatawag nating impyerno para pagbayaran ang kasamaan na kanilang ginawa sa kanilang buhay. At pagkatapos ng lahat ng bagay na yon, punta tayo sa number 5. Ito ang tinatawag nating eternity. Pagkatapos ipakita ng revelation na ito kay John, ang expectation natin according sa kanyang pagkakasulat ay pagkatapos nito ay panghabang buhay na. Final na, set na, wala nang balikan. Kung saan yung mga makasalanan at mga gumagawa ng kasalanan na ayaw itapon, talikuran ng kanilang kasalanan at ayaw nilang bumalik sa Diyos, tanggapin yung binigay niyang pag-asa para tayo ay maligtas, para mabayaran yung kasalanan mo kasi hindi mo kaya bayaran ang kasalanan mo. Sila ay ilalagay doon sa impyerno at yung mga tao naman na tinalikuran, umiling sa kasalanan at bumalik sa Diyos, sumunod sa Kanya at pinanampalatayaan, pinagkatiwalaan yung
Diyos na nagkatawang tao at binigay yung kanyang buhay para lang mabayaran yung kasalanan natin, ay makakasama niya doon sa bagong langit at bagong lupa na pinangako ng Diyos magpakailanman. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang ating goal, eternity, yung final stage. Ito ang pinag-uusapan natin. Lahat ng tao ay hindi makakatakas, lahat ng tao ay haharap sa Diyos. Ikaw man ay mananampalataya o hindi, ikaw man ay mananampalataya, ikaw man ay nag-church for 50 years, ikaw man ay nag-church pa lang, ikaw ay haharap sa Panginoong Diyos at magbibigay sulit sa lahat ng ginawa natin. No? Siyempre, yung mga gumagawa ng kasalanan at gumagawa pa ng kasalanan, hindi mananampalataya, at yung mga mananampalataya na patuloy gumagawa ng kasalanan na palihim, no? Ay lahat rin yan ipapakita, i-expose ng Diyos para husgahan. Kaya nga sabi ng isang preacher, na narinig ko, ang sabi niya, mamuhay ka na parang ibubunyag ng Diyos ang lahat ng ginawa mo. Nakakatakot yun. Bakit? Kasi kung may ginagawa ka mali, nakakatakot yun. Ibubunyag yun ng Diyos. Di ba? At tama yun. Your sins will find you out. Malalaman ng tao, masisira ang pangalan mo, masisira ang pangalan ng pamilya mo. Kaya, meron kang choice, no? Na gawin mo yung bagay na yun o ayusin mo na ang buhay mo habang maaga pa lang para maiwasan mo ang mga bagay na magdadala sa iyo sa kapahamakan. At yun ang kasalanan. Kaya, ang solusyon na dinadala natin sa tao ay hindi pera, hindi kagalingan ng buhay, hindi kung anong medisina, hindi yun. Ang ating solusyon na ino-offer sa tao, bumalik ka sa Diyos. Kilalanin mo si Kristo dahil yun lang ang makapagbabago ng isipan mo na kailangan mo ng magliligtas sa iyo kasi wala kang kayang gawin para iligtas ang sarili mo sa kasalanan na ginawa mo. Nakakasunod po ba? Ano? Yun ang solusyon na binibigay natin sa tao. Hindi tayo nagpapabayad. Walang bayad ang gospel. Ang gospel ay libre. At karapat dapat na malaman ng bawat isa, bata, matanda o kahit na anumang edad yan, na merong kaligtasan at pag-asa kay Kristo. May pagbabago sa Panginoong Diyos. Yun ay sa pamamagitan ni Kristo. At ang eternidad na pangako niya para sa mga magbabago ay kasama niya panghabang buhay. Nagets natin? Ang iba kasi pagtingin sa reliyon, ang tingin nila ay langit ako habang buhay. Mali. Ang langit ay resulta lamang. Kung hindi, ang pinakapunto ay kasama natin si Kristo panghabang buhay. Nagets natin? Hindi siya ticket para makapunta sa langit. Yun ay kasiguraduhan na ikaw ay maliligtas mula sa mga pinaggagawa mo sa buhay na alam mong masama, at ito ay assurance na kaya mo pang magbago, kaya mo pang ayusin ang sarili mo dahil ang sabi ni Kristo, kailangan mong talikuran ng kasalanan mo. Ibig sabihin, pwede pa. Pwede mo pang talikuran, pwede mo pang putulin at sumunod sa Kanya sa pagbabago ng buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, ito ang ating pag-uusapan. Sa katapusan ng lahat ng ito, haharap tayo sa Diyos at matatanggap natin ang karapat-dapat na matanggap natin sa buhay na ito. Walang pwedeng magsabi na hindi ko deserve na mapunta sa impyerno. Dahil lahat tayo ay dapat mapunta sa impyerno. Walang pwedeng magsabing, hindi, ang bait ko kaya. Doon pa lang ipinapakita na ikaw ay merong pride. Kasi ayaw mong tanggapin na kahit man lang isang beses sa ikaw ay nakagawa ng pagkakasala. Bigyan ko kayo ng isang example.
Pag ako, inasar-asar ko yung kapatid ko, pwede akong pagpasensyahan. Kasi kapatid ko eh. Asarin mo ang kapitbahay mo. Ano mangyari sa'yo? Ano mangyari sa'yo? Magagalit sa'yo yung kapitbahay mo. Dagdagan natin. Asarin mo yung pulis. No? Pagtripan mo yung pulis. Anong gagawin sa'yo? Ano gagawin sa'yo? Kukulong ka nun, hilain ka nun. No? Hilain ka nun papunta doon sa himpilan. Oh. Nagets natin? Ngayon, pagtripan mo ang mayor o ang presidente, anong mangyayari sa'yo? Kakasuhan ka. Nagets natin? Pero bakit? Sabi sa Biblia, pag nagkakasala ka sa Diyos. At hindi natin kayang tanggapin na pag nagkasala ka sa Diyos, ang kapalit nun, ang karapat-dapat na kapalit nun, sabi ng Romans ay ano? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagets natin? Buti kung pinsan mo lang, pagpapatawa, okay lang, papatawarin ka, pero merong pagbatas ang binangga mo, pag pulis, ikukulong ka. Ang problema, ang sabi ng Biblia, pag nagkakasala ka, kanino ka nagkakasala? Sa Diyos. Yun ang problema. Ang problema, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun ay standard na nilagay ng Diyos dahil hindi biro ang tinatawag nating kasalanan. Bakit yung ibang kasalanan ay okay-okay lang? Kasi ang tao ang nagpakita na okay lang naman yun, wala ka naman natatapakan. No? Wala ka naman natatapakan eh. O okay lang yun na maging mayabang. Wala ka naman natatapakan na tao. Pero nakita natin sa Biblia, ang magnanakaw, ang mamamatay tao, ang pagkakaroon ng masamang pag-iisip sa kapwa, at ang pagiging mayabang ay nasa magkakaparehas na level. At lahat ng yan ay pagbabayaran mo sa harapan ng Diyos. Nakakuha natin? Yun ang gusto ko sa inyo ipunto ngayong umaga. Every one of us ay haharap sa Panginoong Diyos. Gusto mo man o hindi, magbibigay sulit tayo sa lahat ng ginawa natin. That's the final stage. Ang pinaka-pinale, ang pinaka-ending ng lahat ng bagay. So ang tanong, ngayong magpo-focus tayo doon sa pinaka-final stage ng mga bagay, according ito sa propesya ni John, sa Revelation, at ang lahat ng history sa prophecy sa Old Testament ay tumuturo sa ganitong bagay. Sabi sa Old Testament, ang templo o ang upuan ang trono ni David ay magiging panghabang buhay. No? Ang mga tao ay makakasama ng Diyos at ang Diyos ay makakasama ng tao habang buhay. Pagdating sa New Testament, naghanda si Kristo ng pangakong lugar para sa inyo at kung sino man ang mananampalataya ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Lahat ng mga bagay na yon ay tumuturo sa isang konsepto. Ang tao, pag namatay, hindi ito ang katapusan, ito pa lang ang simula ng kanyang eternidad. Kaya importante na habang meron pa tayong buhay ngayon, lahat ng pwede mong masabihan, lahat ng pwede mong maabot, ay maabot mo na masabihan mong merong kapahamakan sa mga ginagawa nating kasalanan. Dahil hindi biro ang kasalanan sa harapan ng Diyos at hindi rin biro pagtapos ng kamatayan natin o pag bumalik ng Panginoong Jesucristo, ang ending nun ay paghuhusga. Walang isa ang makakatakas dyan. Lahat ng ito papunta sa eternidad, papunta sa pag-restore, pag-aayos ng ang tawag ganito sa Tagalog ay
yung buong nilikha ng Diyos, no? At kung saan ito nagsimula, ibabalik ito ng Diyos doon. Ang Diyos, ang sabi sa English ay ganito, who was and is forever. No? The past, the present, and the future doesn't matter to God. Hindi siya pasok doon sa linear na takbo ng oras natin, no? At on that point, hindi rin siya pasok doon sa tinatawag natin na doon sa tinatawag nating tatlong bagay na bumubuo sa ating sanlibutan. No? Ano yon? Yung oras, yung matter na ating komposisyon, at yung space na kung saan diyan makikita ang existence. Kung sino yung nakatayo sa inyong harapan, ako ay umuokupa ng espasyo sa mundong ito. Di ba? Yan ang tinatawag natin na existence. Ikaw yan. No? Yung malaking figura na yan, si Brother David yan. Yan ang espasyong inuokupa ko sa mundong ito. Yan ang identity ko. That's space. No? Hindi diyan napapalibot ang Panginoon. Kaya ngayon, ang question natin, ano ba ang sinasabi ng Biblia pagdating sa mga huling bagay? Sa huling estado ng mga bagay. Magsimula tayo dito, number 1, tingnan natin yung earth, ang buong kalupaan, at ang tao ng Diyos. Number 1, the earth and God's people. Anong magiging ending ng buong sanlibutan at ng mga tao ng Diyos? Okay? Ito ang una nating titingnan. Open your Bibles on Romans chapter 8, verse 20 to 22. Romans chapter 8, verse 20 to 22. Gusto ko po makita natin dito, habang natalakay natin yung huling bahagi ng ating articles of faith. Hindi ito para takutin or bigyan ng kahit na anong bagay para matakot ang isang tao. Kung hindi, ituring nyo ito bilang isang natural na order or batas para sa atin na kung saan kung ikaw ay isang citizen ng Pilipinas, natural lang na may sinusunod ka na batas. Ganun rin ito. No? Na kung saan kung ikaw ay isang living, humihinga, may buhay sa mundong ito, darating rin ang katapusan. Yan ang punto. At ganun rin po ang mundong kinakabilangan natin. Andiyan na kayo, say amen. Romans chapter 8 verse 20. Amen. Babasahin natin verse 20. Babasahin ko sa Tagalog. Sapagkat ang sangnilikha ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Sa English, babasahin ko ulit sa English, for the creature was made subject. Tandaan niyo yung word, made subject. Siya ay inilagay, no? Saan? To vanity. Ano ibig sabihin ng vanity? Into frustration and futility. Ibig sabihin ng frustration ay kung merong isang bata na gusto niyang maging artist, no? Gusto niyang maging artist. Ngayon, yung papasukan niyang eskwelahan ay biglang nawala. Ano na ngayon gagawin niya? Wala na. Parang yung pangarap niya ay nawala na kasi saan pa siya papasok? Yung kanyang eskwelahan na papasukan, na gustong pasukan ay wala na. Yun ang point ng tinatawag natin na futility or frustration. Parang hindi ka na makaprogress. Wala na. Putol na. Wala nang pag-asa. That's the point. Pag sinabi natin vanity. The creature was made subject to vanity. Note this word, not willingly, but by reason of Him who had subjected the same in hope. Nung unang nire-review ko tong verse na ito, hindi ko ma-digest yung ibig sabihin niya ng, ano ibig niya sabihin na yung creation ay inilagay ng Diyos sa isang
sitwasyon na kung saan hindi na siya inaasahan na maging maganda. Wala na siyang pag-asa. Pababa na siya ng pababa. Ngayon, ito ang nakita ko at gusto ko na maintindihan niyo ito bago tayo magpatuloy sa verse 21. Okay? Tingnan niyo ito mabuti. Pwede dyan doon pakilabas. Unahin natin sa creation. Ang pinakamalapit sa imahe ng Diyos ay ang tao. Man was created in the image of God. Ito yung tinatawag sa Latin na imago Dei. Ibig sabihin, in the image of God. Doon tayo hango. Ano? Pero, pinili ng tao na magkasala. Note the word. Ang pagkakasala ay hindi pa noon konsepto. Kung hindi, yung ginawa ng tao ay tinawag na kasalanan. Dahil ang ibig sabihin ng sin is to miss the mark. Kung baga may target ka, letter A, yung letter B yung ginawa mo. Nagets natin? Yun ang ibig sabihin ng sin. Ibig sabihin, ang gusto ng Diyos ay mabuhay ang tao ng maganda kasama yung kanyang nilikha. Siya ang mag-aalaga ng nilikha ng Diyos. Pero pinili ng tao kontrahin yung gusto ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, lahat dyan sa'yo. Lahat mo yan pwede kainin, maliban lang sa isang puno na may bunga. Na sa oras na hinawakan mo to, kinain mo to, yon ang katapusan ng iyong buhay. Mga kaibigan at mga kapatid, pinili ng tao na magkasala sa Diyos. Anong nangyari? Sabi sa creation, and it was good, it was beautiful, the creation of God is beautiful, but it turned into depravity. Yung beauty napunta sa korupsyon. Yung beauty napunta sa bagay na yung isang masaganang pagkakalikha napunta sa pagkabulok. Bakit? Sabi sa Genesis chapter 6, at ang kasamaan, ang wickedness ay punong-puno ang isip ng tao at ito ay nagmumula sa puso ng tao. Yun ang simula natin. Made from the image of God, pero by choice was corrupted by sin. Anong nangyari? Next doon. Sin becomes humanity's trajectory instead of perfection. Ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay to be perfect, to be good, pero dahil sa pagpili ng tao doon sa kabaluktutan, anong nangyari? Imbis na papunta sa Diyos, papunta na sa kasalanan. What happened? Kung yung mabuti, ang sabi ng Genesis, yung creation ng Diyos, it was good. Pero, inilagay ng Diyos sa vanity. Wala nang pupuntahan. Wala na tong pag-asa. Ano pa? Yung binigay ng Diyos na perpektong buhay ng tao, hindi sana mamamatay ang tao. Healthy bodies became subject to aging and death. Ito nga I think, nung ako ay high school, in P6, habang pinag-aaralan namin yung law of entropy, ang isang nakita ko doon, kung bakit nag-age ang tao ay dahil hindi yung katawan natin ay hindi naka-adapt. Hindi siya naka-adapt doon sa mga pagbabago. Hindi siya humina, kundi hindi lang siya naka-adapt doon sa mga pagbabago na pumapasok sa atin. Yung mga kinakain natin, nagpo-produce ng iba't ibang klaseng bagay sa ating katawan at hindi nakakahabol yung ating katawan hanggang sa nagkaka-wrinkles na mapapansin mo yung katawan natin ay nag-age. No? Or in other words, let's use the word decay. No? Mahirap tanggapin, pero that's the point.
Yun ang point natin dito. Aging and death is the cause of imperfection sa ating katawan. Hindi na naka-evolve fastly yung ating mga bodily function para kontrahin yung mga bagay na hindi na nakakaapekto doon sa pag-age, no? And so, hindi lang 'yon. Hindi lang yung bodily function, hindi lang yung katawan, kung hindi yung relasyon ng tao sa Diyos ay na-disrupt. Imbis na ang tao sa panahon na 'yon malapit sa Diyos, makapagpupuri sa Diyos, ano na mangyayari? Dahil sa kasalanan, kailangan na magtrabaho. Kaya talaga pag nakita ko si Adan at Eva sa talaga. Ano ba? 'Di ba? Kailangan natin magtrabaho para lang mabuhay. Pero doon sa Garden of Eden, when you look at that point, Adam and Eve, they have everything. Pagkain, companion, no? 'Di ba? Pag sinabi kong pagkain, hindi yung mga hayop doon, ha? Hindi yun ang binigay na pagkain ng Diyos. Ayon sa Genesis 2 and 3, ang yung herbs and yung mga fruit of the trees. Iniisip nyo naman pagkain, ha? Wala pang kinakatay ng panahon na yun. Wala pa. Dumating lang yun dahil wala na nga. Wala na makain ng tao. Then they turned to the animals. Kaya yung napakagandang creation ng Diyos was corrupted dahil sa choice ng tao na magkasala. Kailangan natin makita itong bagay na to. Look at this very carefully. Pinag-isipan ko ito mabuti ito. Itong single liner na to. The next. Man is morally guilty of sin, but nature is not. Diba? Yan. Man is guilty morally of sin, but nature is not. Sabi sa verse 20, diyan sa binasa niyo sa Romans 8:20, ang creature o ang creation ay inilagay ng Diyos, was made subject to what? Inilagay ng Diyos sa sitwasyon na siya ay wala nang pupuntahan. Frustration, futility, vanity, but not willingly. Hindi ginusto ng creation na maging na lumaban sa Diyos. Ang tao, yung close sa imahe ng Diyos, ang nagrebelde sa Kanya. And by the way, patuloy pa rin nagre-rebelde sa Diyos. Imagine, ang binigay ng Diyos kay Adam at Eve ay napakasimple. Alagaan nyo ang binigay ko sa inyo. Ano nangyari ngayon? Mga kaibigan, sabi ko sa inyo, nakita niyo yung balita last time nung nagkabaha? Grabing basura, no? Grabing basura yung inilabas doon. Di ba? Ganun ka burara ang tao pagdating sa mga bagay na hindi sila apektado. Nung nagkabaha, lahat sila apektado. Ano nangyari? Di ba? Nagtulong-tulong. That's good. Pero it can be prevented sana kung meron silang care doon sa kanilang lugar. Mga kaibigan, mga kapatid, yan ang point ng simbahan. Gisingin ng tao sa picture ng Diyos na dapat nilang gawin. At yon ang nakita natin dito. Guilty ang tao sa kasalanan pero ang nature hindi. Inilagay ng Diyos into frustration, into futility, not willingly. Dahil ang nature o ang creation, hindi po siya intentional na nagkasala sa Diyos. Yung tao. Pero dahil ang Diyos mismo, God willed, na ilagay ang nature o ang creation to decay. So now, makikita nyo sa lahat ng mga nabubuhay sa mundong ito, tao man yan, animals man yan, or even ang ating mga natural resources will come to an end or in a decay. No?
Non-living things, they break down. Dati ang ganda ng ating mayon, meron niyang perfect cone. Pero it breaks down because of water, because of yung hangin diyan sa taas, and also yung mga eruption na de-deform, and yung mga living things naman, they decay and die. Pero tandaan natin, ano yung sabi sa verse 20? Tingnan nyo. But by reason of him who had subjected the same in hope. Pansinin niyo yung in hope na yan. Gusto ko pong makita niyo yung word na in hope na yan. Dahil, ang sinasabi ng verse 20, hindi po permanente magiging pabulok ang mga bagay sa ating kalupaan. Hindi yan permanente. Kung hindi, ang intensyon ng Diyos, ilagay siya sa futility para pagdating ng panahon ay aayusin ito ng Diyos, ibabalik ng Diyos ang perfection at goodness ng kanyang creation. Mga kaibigan at mga kapatid, tama yung sabi sa Romans, sa isang tao, with one man, pumasok ang kamatayan, and with one man, pumasok ang pagpapalaya at pagtutubos sa makasalanan at sa mga naapektuhan ng kasalanan. Yun ang hope natin. Yun rin yung hope na sinasabi dito. Kaya hindi hiwalay ang hope ng tao sa hope ng sanlibutan. Hindi po sila hiwalay doon. It's both because Christ died on the cross. Mga kaibigan at mga kapatid, remember this. Everything is made because of Him, for Him, and by Him. Kaya, nung ang tao kinurap ang buong sanlibutan dahil sa kanilang pagkakasala, kasama po sa redemption ang ating sanlibutan. Hindi lang tayo. Di ba kaya ang sabi ko sa inyo kanina, ang ating salvation is just a part of God's plan. Tayo ay parte lamang ng plano doon sa gagawin ng Diyos na redemption. Not only for you, but for the whole world. Verse 21, na ang sangnilikha naman ay mapapalaya mula saan daw? Look at the word. Delivered from the bondage of corruption. Into what? The glorious freedom, liberty of the children of God. The same freedom na natanggap natin kay Kristo is the same freedom and redemption na gagawin para sa nilikha ng Diyos. Verse 22, for we know that the whole creation groaneth, travaileth in pain together until now. Paano nag-groan? Paano umiiyak na parang nanganganak ang sanlibutan? Paano yun nangyayari? Yun ngayon sabi ko sa inyo kanina, everything will come to their end. They will break down, living things will decay, non-living things ay magdi-disintegrate, yung physical earth will break down, yung ocean natin, mga kaibigan at mga kapatid. Actually, yung ocean natin ay yung parang basurahan. Basurahan ng lahat. Pati yung nagmumula sa soil natin, doon itinatapon sa ocean. Pati yung mga taong nagdudumi. Yung iba doon napupunta sa mga rivers, papunta doon sa ating mga ocean. Yung mga human waste natin, imagine kung saan napupunta yon, no? Mga kaibigan at mga kapatid, yung nilikha ng Panginoon ay inilagay ng Panginoon under sa korupsyon dahil sa ginawa ng tao. And it shows mortality and weakness. At ang goal dito na gusto ko makita ninyo, hindi yun permanente. Aayusin ng Panginoon ang nasisirang mundo natin.
Creation will be freed from its bondage of decay because of Christ's work on the cross. Hindi lang ito para sa tao, kung hindi para rin ito doon sa creation ng Diyos. Redeeming both you and me and God's creation. Mula saan? Sa consequence ng sin. Ano ngayon? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. See? Connected ang concept ng sin and death sa Genesis sa ating buhay. And nakikita natin, mga kaibigan at mga kapatid, yung ating hope ay hope rin ng creation. Yun ang dapat natin dyan makita. Ang earth will be redeemed from the consequence of sin. Tulad natin, we will be redeemed. It will be changed. It will be fitted sa plano ng Diyos. Ang sabi ng Bible, from Old Testament to New Testament, a new heaven and earth. Ito ay prophecy ni Isaiah. Ito rin ay revelation na nakita ni John. A new heaven and earth. Letter B. Maliban na ang ating earth will be redeemed from the curse of sin, ano pang mangyayari sa end game ng ating mundo? Letter B. The earth will be purified by fire. The contrast ng una ay sa panahon ni Noe. The earth was purified by water. Pero nangako ang Panginoon hindi na pupunuin ng tubig ang buong mundo, kundi apoy na. Kaya sabi ko, dapat hindi na lang nangako ang Panginoon para tubig na lang ulit. Dahil meron na ngayon mga submarine, may mga barko na ngayon. Pero apoy, walang matigas ang hindi lalambot sa apoy. Lahat merong melting point. Di ba? So, the earth will be purified by fire. When we talk about fire, we look at the concept of purifying. Tulad ng mga minerals na kailangan maging puro, kailangan idaan sa apoy para matanggal yung mga unnecessary na mga bagay dyan sa loob niya. So, with this, yung fire dito is a purifying fire. At hindi ito conceptual, hindi rin ito figurative, ito ay literal. Uulanin ng Diyos ng apoy ang buong mundo to consume. The word is to consume. Open your Bibles now on 2 Peter chapter 3, verse 7 to 13. 2 Peter chapter 3, verse 7 to 13. Look at this very carefully. It talks about the judgment and perdition of ungodly men. Okay? Importante na makita nyo sa pagkakataong ito na ang judgment at perdition or destruction ay talagang nakadikit na doon sa mga taong hindi magre-repent ng kanilang kasalanan at babalik sa Diyos. On verse 7, andyan na po kayo, say amen. Verse 7, we will read this, babasahin ko sa Tagalog, basahin nyo sa inyong paboritong translasyon. Verse 7, ngunit sa pamamagitan ng gayunding salita, ang kasalukuyang langit at lupa ay iningatan para sa apoy. Look at that very carefully. Iningatan para sa apoy. Reserve unto fire. Na inilalaan sa araw ng paghukom at sa paglipol sa masasamang tao. Subalit, huwag ninyong kaliligtaan ang katotohanan ito. Mga minamahal, ang isang araw sa Panginoon ay tulad ng 1,000 taon at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw para sa Panginoon. Kaya hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturing ng iba, kundi matiyaga sa inyo na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi lahat ay dumating sa pagsisisi. Ibig sabihin, nire-reserve ng Diyos ang itong sanlibutan para lang yung mga taong
dapat makarinig at gisingin ng Biblia na mayroong kabayaran ng kasalanan at kailangan bumalik ka sa Diyos, panampalatayahan mo ang ginawa ni Kristo sa krus, ginigising niya ang mga tao dahil darating ang panahon na matatapos na ang grasyang binibigay ng Diyos sa bawat isa. At pagtapos nun, ibubuhos na ng Diyos ang lahat ng galit niya. Wala nang makakatakas sa husgamentong ito. Sabi diyan, ang gusto ng Diyos, lahat ay makaabot sa pagsisisi at hindi mabagal ang Panginoon sa paggawa nun. Verse 10, ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw. At ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay, look at the word, matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. The word is matutupok, consume. Kung meron kang pagkain, pag naubos mo yon, that is what we call consume. Kinonsume mo. Pag meron kang tubig, naubos mo na yon, the word is consume. Diba? Pero nakakatakot dito, mako-consume ng ano? Ng apoy. Consumed by fire. No? Maglalaho. Nakasabay ng malakas na ingay at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga naroon ay masusunog. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Look at the word. Lahat ng bagay na ito ay mawawasak. Consumed, destroyed. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos? Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating na araw ng Diyos, sapagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Ito yung pinapakita doon sa napag-aralan natin last time. At ito yung final state para sa mga taong tatalikod sa kasalanan nila at babalik sa Diyos. Sabi diyan, merong bagong kalangitan at bagong lupa na magmumula doon sa tinupok na lupa kasama yung mga rebelde at mga makasalanang ayaw talikuran yung kanilang mga kasalanan. At doon tayo pupunta sa letter C. Hindi lang ang lupa tutubusin ng Diyos mula sa kasalanan, ang lupa ay lilinisin, i-consume lahat ng mga bagay at gagawing bago. Pangatlo, the earth will be fitted as the eternal dwelling place of the people of God. This is the most important part sa ating first point dahil hindi lang ang ending ng earth, kung hindi yung ending rin ng sangkatauhan ay kasama dito. Ano yon? Yung isang parte ng sangkatauhan ay tinatawag na people of God. Yun yung mga taong sinurrender yung kanilang mga kasalanan sa Diyos. Tinalikuran at mas pinili, Panginoon, pipiliin kita kaysa dito. Susunod ako sa iyo, susurrender ako sa iyo kaysa dito. Ito yung mga taong sumuko sa Diyos. Buksan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 13. Sabi doon, ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Yan yung binasa natin kanina. Ang katuwiran ay naninirahan doon. Wala nang kabaluktutan doon sa panahon na yon. And that's why kung isipin natin, ang daming taong gustong mapunta sa langit. Ang daming taong gusto mapunta sa langit, pero kakaunti ang gustong sumunod kay Kristo. That's the difference.
Ang dali lang magsabi na gusto ko pumunta ng langit. Sino ba kasi gusto pumunta sa impyerno? Wala. Pero, ayaw nilang sumunod sa katuwiran, kaayusan na binibigay ng Panginoong Jesucristo. No? Kung hindi ka nga makasunod ngayon, kung hindi mo nga matiis na sumunod kay Kristo ngayon at mahalin yung kanyang mga utos na lumayo ka sa kasalanan at lumakad ka ng tuwid, lumakad ka sa maayos na buhay, kung hindi mo yun kayang sikmurahin, paano ka pa doon sa langit? Lagi mo siyang kasama doon. Di ba? Lagi mo pang kasama ang Diyos doon. How can you live in eternally righteous place when you yourself don't want to pursue holiness and righteousness? Diba? Kaya yun nga ang binibigay sa atin ng Bible. Pinapaulit-ulit sa ating isipan. Be ye holy, for your God is holy. Dahil banal ako, maging banal ka. Diba? Nakuha natin? Nakuha po ba natin? Yes, Brother David. Abangan kita sa gate mamaya. Seryoso yan. No? Mga kaibigan at mga kapatid, wherein dwelleth righteousness. Now, let's open on Revelations 21 verse 1 to 3. Tingnan nyo ito mabuti. Ito yung napakagandang pangako ng Panginoon. And actually, this is also God's promise sa mga taong lumabas mula sa Ehipto. Sabi niya doon sa mga yung mga Israel na naging alipin, pinahirapan sa Ehipto at nakalaya. Paglabas nyo, ako ang magiging Diyos nyo at kayo ang magiging mga tao ko. Magiging ko kayong pamilya at ako ay makakasama ninyo. Nakasama nila ang Diyos. Apoy sa gabi, usok sa umaga, andun ang blessing ng Panginoon. Pag nagugutom sila, pag nauuhaw sila, nandun ang Panginoon. Tinutulungan sila, pero mareklamo pa rin yung mga Israelite. Try nyo basahin yung Exodus at Deuteronomy. Matutuwa kayo, pero makaka-relate kayo kasi ganun tayo. No? Now look at this. Revelations 21 verse 1. At nakita ko, ito si John nagsasalita, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. At ang dagat ay wala na. Ibig sabihin pala ba, Brother David, pagdating ng panahon na yun, wala nang dagat. Wala na. Wala nang dagat, wala nang mamamangka doon. Wala nang mga yate sa panahon na yan. Kasi wala na daw, wala nang dagat doon. Diba? Yan lang ay pinapakita sa atin ng Revelations according sa pinakita kay John. No? Verse 2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, na nakahanda, na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. Adorn. Ibig sabihin, napakaganda nung trono na yon o nung lugar na yon na ipapakita ng Diyos at parang yung isang babae na naghahanda para sa kanyang kasal. Ganun rin daw kaganda ang magiging itsura nung lugar na yon. Ganun yung in-explain sa atin ni John sa verse 2. Then verse 3, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa trono na nagsasabi, masdan nyo, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y maninirahang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Ang Diyos mismo ay makakasama nila at siya'y magiging Diyos nila. Pagdating ng pagkakataon na ito, mga kaibigan at mga kapatid, wala nang simbahan sa panahon na yan. Wala nang church. Hindi nyo na kailangan pumunta sa church dahil nandoon ang Diyos. Ang Diyos ang magiging ilaw. Sa mga susunod na verses, if you would read the whole chapter, ang Diyos ang magiging ilaw nilang lahat. Hindi mo na kailangan ng flashlight. Wala nang gabi doon. Kasi ang Diyos, ang gloria ng Diyos ay habang buhay nandoon, nagliliwanag kasama nila panghabang buhay. Yun ang mangyayari sa ating mundo pagdating ng panahon. Babaguhin ng Diyos ito
at ang Diyos ay makakasama ng tao at ang tao ay ma-enjoy ang kanilang buhay kasama ang Diyos na pinagkatiwalaan nila kesa yung kasalanan na nagbibigay sa kanila ng saya pero temporaryo lamang. Nakuha po ba natin? No? It's either you choose eternity or choose temporary pleasure. Your choice. Last, number 2. Paano naman yung mga wala sa Panginoon? Ano yung ending nila? According sa nakita ni John. Sino ba yung mga unrepentant? Itong mga unrepentant are the people who do not repent. Ano ibig sabihin ng word na repent? Ang sabi ng iba, magsisi ng kasalanan. Mali po yun. Ibig sabihin ng repent ay baguhin mo ang isip mo. Baguhin natin ang isip natin. Mula saan? Sa kaligtasan, bakit kailangan mo mag-repent? Kasi pagkakala ng tao, may kaya silang gawin para iligtas ang sarili nila. Change your mind. Sa kaligtasan, bakit kailangan mo mag-repent? Kasi pagkakala mo, okay lang yung kasalanan, pero ang sabi ng Biblia, hindi. Ito ang magdadala sa iyo sa kapahamakan. Kaya ang sabi ng Biblia, baguhin mo ang isip mo. Yun ibig sabihin ng repent. Sa kaligtasan, pag sabing repent, baguhin mong isip mo sa Diyos. Pagkakala mo ang Diyos ay isang normal lang na ideya na mayroong Diyos na nanonood sa atin, mali. Ang Diyos ang lumikha sa atin at karapat-dapat lang dinggin natin yung boses ng lumikha sa atin. Ang sabi niya, lumayo ka at magsisi ka sa iyong mga kasalanan at paniwalaan mo yung tanging makapagliligtas, makapaghuhugas ng kasalanan mo. Hindi yung gawa mo, hindi yung kabutihan mo. Kung hindi, merong namatay sa krus para linisin ang kasalanan mo. Si Kristo yon. Wala nang iba pang pwede kang makuha na pwede mong tanggapin. Baguhin mo ang isip mo sa bagay na yon. Dahil yun lang ang makapagliligtas sa atin. Sino? Si Kristo. Diba? Yan ang mga unrepentant. Yung mga taong narinig yung mga bagay na yon at walang pakialam. Yung ko nga, bakit ko i-trade ang kalayaan ko, ang kasiyahan ko, para dyan sa mga rules na yan? Mga kapatid, hindi yan rules. Hindi yan rules. Kumbaga, pagdating nga sa safety, nagpa-project ang mga nasa government natin para yung mga bangin, lagyan ng mga railings, para yung mga nagmumotor, yung mga sasakyan, ay hindi mahulog sa bangin, para makita nila yung mga ilaw. Uy, may ano dito, cliff. Ay, kailangan ko umiwas kasi bangin to, kailangan ko magdahan-dahan. Ganun yun. Ngayon kung hindi mo yung papakinggan, sige, rekta ka. Rekta ka na langit. Promoted ka to heaven. Kung sa langit ka. Di ba? Ganun lang yun. Hindi siya rules para pigilan ka na hindi maging masaya. Rule siya to keep you safe. Rule siya, instruction siya para ipakita sa iyo na yung ginagawa mo would put you to death, would bring you to destruction, would tarnish your reputation, would destroy your testimony, and will bring God's name into the dirt with you. Mga kaibigan at mga kapatid, that's sin. At ang kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi yan pag humingi ka ng tawad, magically mawawalaan na. No. Dala-dala mo yan habang buhay. Magiging mo yung thorn in the flesh. Ang sabi nga ni Vodi Bochong, para yung scars. Pag nagkasala ka, magkakaroon ka ng mga peklat. Every time natitingnan mo yung peklat na yun, maalala mo, ito yung nangyari sa akin. Bit-bit mo yan habang buhay. No? May mga oras na kahit na matapat ka sa Panginoon, gagambalain ka, ginawa mo to dati, marumi ka. Mga kapatid, totoo yan. Ganyang kabigat ang kasalanang ginawa ng isang tao. Hindi lang siya one time, good time. It is one time and forever. Kaya, ang offer ng Diyos ay kapatawaran at assurance na ikaw at yung ginawa mo ay pinatawad na niya. Kung magbabago ka ng iyong isip sa kasalanan na yon at babalik ka sa Kanya. Yan ang point natin pagdating sa repentance.
Pero yung mga ayaw talaga kahit na narinig na, the unrepentant, the people who do not repent of sin, and those who are committed to do evil and refuse repentance, what will happen to them? Letter A, good news. You will be resurrected, both soul and body. Bubuhayin kayo ulit with your soul and your body intact. Matthew chapter 10 verse 28, basahin natin. Anong sabi dito? Buksan ninyo. At huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan. Ngunit, hindi nakakapatay ng kaluluwa. Kundi, katakutan ninyo siyang makakapuksa ng kaluluwa at kumbuyan, kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Note nyo yun, hindi lang kaluluwa. Ibig sabihin, ang hindi mananampalataya at mga unrepentant sa Panginoon ay bubuhayin rin. Pero hindi ito tinatawag na glorified body. Ang resurrection nila ay bibigyan sila ng katawan na fit para lang sa pagsunog araw-araw. Fit para doon sa paghihirap na dadanasin nila sa kadagat-dagatang apoy. This is both soul and body, fit for judgment and destruction. John chapter 5, verse 28 to 29. John chapter 5, verse 28 and 29. Diyan na kayo, say amen. John chapter 5, verse 28, babasahin ko sa Tagalog. Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga gumagawa ng mabuti ay tungo sa pagkabuhay na muli sa buhay. Pagkabuhay ng muli sa buhay. At ang mga gumagawa ng masama ay tungo sa pagkabuhay ng muli sa kahatulan. What's the difference? Yung isa sa buhay, resurrection of life, yung isa sa resurrection of damnation. Judgment. Binuhay para hatulan. Yung isa binuhay para mabuhay kasama ang Diyos. That's the difference. Yung mga taong unrepentant, hindi nagbago ng kanilang isipan sa Diyos, sa kasalanan at sa mga bagay na nakakasira ng buhay, ang sabi dito, hindi sila makakasama ng Diyos kung hindi sila ay mapapalayo sa Diyos. At tatanggapin nila ang karapat-dapat na paghuhusga sa kanila. Mga kaibigan, sila lang ba yung dapat husgahan? Actually, lahat tayo. Kung magiging patas lang ang Diyos, lahat dapat tayo ilalagay sa impyerno, walang ililigtas ang Diyos. Kung gugustuhin yung maging patas ang Diyos. Pero dahil ang Diyos ay mapagbigay ng awa, binigyan niya ang lahat ng pagkakataon. Ang sabi niya, baguhin mong isipan mo at manampalataya ka kay Kristo. No? Dalawang simple pero napakabigat na bagay. Baguhin mong isip mo at manampalataya ka sa tanging makapagliligtas sa iyo. Mga kaibigan at mga kapatid, parang ang harsh. No? Parang ang harsh. Pero, pag yung kamag-anak mo ay nagawa ng krimen, ganun na lang yung galit mo para humingi ng hustisya. Ganun rin ang galit ng Diyos sa kasalanan. Wala siyang sinisino, wala siyang nirerespeto. Pag gumawa ka ng kasalanan, ganun rin ang galit ng Diyos na ibuhos ang galit niya sa mga gumagawa ng kabaluktutan at kasalanan. Walang excuse. Lahat tayo ay kasama dyan. Pero kaya nga niya pinadala ang Panginoong Jesucristo para mabigyan tayo ng pag-asa. Now, maliban doon, ang sabi ko sa inyo, good news. You will be resurrected with soul and body. Ang bad news, yung pupuntahan mo, yung pupuntahan nitong bagong
resurrected na katawan mo ay hindi masaya. Letter B, will be cast into the lake of fire forever. Durable yung katawan mo, hindi na mabubulok, hindi na mamamatay yung katawan mo. Ang problema, doon ka naman ilalagay sa dagat ng apoy na kung saan lalangoy ka sa apoy habang buhay. Imagine mo yung picture. Ngayon pa lang ini-imagine mo na, kung napasok ka na ng apoy, imagine mo buong katawan mo nakalubog doon sa lawa na yon. Yun ang galit ng Diyos sa kasalanan. Hindi yun biro. No? Kaya ganoon na lang tayo kapursikido na dalhin ang gospel sa mga kamag-anak natin para malaman nila. Hindi para magpamembro sa church. Ang gusto natin, lahat ng tao makarinig ng gospel dahil ang church na ito ay hindi para punuin. Ito ay para maging gamit ng Diyos para makaligtas yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Nakita mo lang may bangin, yung taong bulag, hahayaan mo lang bang mahulog doon sa bangin? Yan ang tanong para sa ating lahat. Pero yun ang binibigay dito. Ang pupuntahan ng mga hindi nagrepent ay ang dagatang o naglalawang apoy panghabang buhay. Ano ang meron dito? Ano ang meron dito sa kadagatang apoy? Hindi lang ito basta apoy. Tingnan niyo to. Mark chapter 9 verse 42 to 49. Ano yung meron dito sa lugar na ito? Mark chapter 9 verse 42 to 49. Nandiyan na kayo? O nandiyan na kayo, say amen. Wala pa? How about the others? Mark 9:42, are you there? Diyan na po ba kayo? Okay, nandiyan na iba? Babasahin ko sa Tagalog. At kung ang sino man ay magbigay ng katitisuran sa isa sa maliliit na ito na sumasampalataya sa akin, mabuti pang bitinan ang kanyang leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat. Grabe! Ganon ang consequence kung ikaw ay makakatisod sa mga maliliit na taong ito. Hindi lang yon, 43. At kung ang kamay mo naman ay nakapagpapatisod sa iyo na, putulin mo yan. Grabe. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay ng nabaldado kaysa may dalawa kang kamay at mapunta sa impyerno sa apoy na hindi mapatay. Apoy na hindi mapapatay. Kahit anong ihip mo doon, hindi mo mapapatay yung apoy sa impyerno. No? Pero sabi dito, kung yung bagay sa katawan mo, parte ng katawan mo, ay makapagdadala sa iyo doon sa kasalanan yon, putulin mo na lang. Ganon ka-grave ang binibigay ng Diyos pagdating sa kasalanan. Hindi biro. Kasi impyerno ang pinag-usapan dito. Kung dadaling ka lang naman sa kapahamakan, putulin mo na lang. Nakuha natin? Ganon siya ka straightforward. Unfiltered. Talagang diretso. Putulin mo na lang. Kesa dalhin ka niya. Hindi lang yon. Verse 44. Na kung saan, tingnan nyo to, ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Yan ang picture ng impyerno. No? Apoy sa paligid habang buhay umaapoy. Lawa na ikaw ay lumalangoy habang sinusunog ang katawan. Uod na kasama sa apoy na ito. Na kahit hindi nabubulok ang iyong katawan, palibot-libot dyan sa iyo at papahirapan ka. 45. Kung ang paamoy nakakapagtisod sa iyo, putulin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa buhay na pilay kaysa may dalawang paa ka at maitapon sa impyerno. Hindi lang yon. Sabi 46, inulit naman na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Verse 47, ito pa, ang mata, kung ang mata mo'y nakapagtitisod sa iyo, dukutin mo ito. Mas mabuti pa sa iyo ang pumasok sa kaharian ng Diyos na may isang mata kaysa may dalawang mata at mabulid sa impyerno, na kung saan ang kanilang mga uod ay hindi namamatay. Inulit-ulit ipinapakita doon na this is serious. Uod na hindi namamatay at ang apoy ay hindi napapatay. Verse 49, ito yung
Pinakanagulantang ako. Sabi dito, sapagkat bawat isa ay aasinan sa apoy. Hindi lang ito, pati mga hindi mananampalataya, pati yung mga nagsisimba, pati yung mga nasa church ng sobrang tagal, ay dadaan sa apoy na nakapaglilinis, na kung saan malalaman kung sino ang nasa Diyos at ang patuloy minamahal ang kasalanang nakapagdadala sa kamatayan. Mga kaibigan at mga kapatid, wala na tayong filter sa church na ito. Diretso tayo sa salita ng Diyos. Hindi ako doon excuse. Kasama ako dyan. Kaya kahit nagtuturo ako sa inyo dito at may ginagawa akong sikreto sa harapan ng Diyos, darating ang aking oras. Harapin ko ang Diyos sa mga pinagagawa ko. Everyone will be salted with fire. Alam niyo kung bakit mata, kamay at paa? Kasi yan yung mga bagay na nagagamit ng tao pagdating sa kasalanan. Una yung mata, diyan pumapasok ang tentasyon. Sa Facebook, sa TikTok, YouTube, Reddit, or kung ano-ano pang mga forum ang pinapasok nyo sa internet. Pag ikaw ay may intensyon na hanapin yung mga bagay na makapagtitempt sa'yo, hahanapin mo talaga yon. Ang mata mo ang magiging gate para makapasok yan sa'yo. Ang sabi nga nung doon sa devotion ko last time, ang temptation ay yung pagtingin, pero pag pinaglaro mo yan sa isipan mo, kasalanan na yan. Nakuha natin? Pag nilaro mo yan sa isipan mo, yung nakita mo na yan, kasalanan na yan. That's why, mata, kung nakapagtitisod yan sa'yo, tanggalin mo. Grabe naman, Brother David, sobrang harsh. But that's the, ang word na pwede siguro natin dyan gamitin is yung word na severity. Ganon ka severe, kalala, pag nagkasala ka. Kasi malala rin ang consequence. Buti kung ikaw ay nagkasala lang sa barkada mo. No? Sabi, okay lang yun, barkada tayo. Pero pag nagkasala ka sa pulis, nakita kang gumawa ka ng kasala, anong gagawin ng pulis? Kukulong ka. Pero ang sabi ng Biblia, pag nagkakasala ka sa Diyos. The argument is, if you sin against God, the wages of sin is death. And it's an eternal judgment forever. At lahat tayo ay sakop doon sa bagay na yun. Number 2, Revelations 20 verse 14 to 15. Okay? Una, will be casted into the lake of fire. Letter B, doon sa number 1 under letter B, itong lugar na ito, itong lake of fire ay isang lugar na may mga uod na at apoy na di namamatay. Number 2 under letter B ay ang sabi dito, ito ang second and final death. Second and final death. On Revelations 20, 14 to 15. If you would open your Bibles with me on Revelations 20, 14 to 15. Diyan na kayo, say amen. Okay, 14, are you there? Amen, babasahin natin. Ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, ang lawa ng apoy. Anong context ito, Brother David? Ano yan? Di ba ang kamatayan ng isang truth, isang concept of truth na kung saan ito ang katapusan ng buhay. No? Paano siya ilalagay sa apoy? Paano ilalagay sa apoy ang Hades? Ang point doon ganito, pag namatay ang isang tao, saan na pupunta ang kaluluwa ng tao? Di ba? Wala pa naman ang Panginoong Jesucristo. Ang point doon ay merong Hades. No? Kung naalala nyo sa panahon ni Abraham,
at ni Lazarus na namatay, pagmulat niya nandoon siya sa Abraham's bosom. Yun namang yun naman na mayaman, pagkamulat niya nandoon siya sa lugar na may apoy at mainit at uhaw na uhaw siya. No? Yun ay isang picture na kung saan pagka ang tao ay namatay, merong pupuntahan na ang kanyang kaluluwa, babalik sa Diyos at pupunta doon sa kanyang pupuntahan. However, pagkatapos nun, bubuhayin ito. No? And that's why, pagka sinabing death and Hades were thrown, death and hell pala, hell, were thrown into the lake of fire, itong hell na ito, no? Ay hindi yung hell na kung saan ang tinatawag natin ay nandoon yung lawa ng apoy. That's why kailangan maayos ang terms natin. No? Merong lake of fire kung saan ito yung final na pupuntahan ng mga unrepentant, at merong hell o yung Hades na kung saan pumupunta ang kaluluwa pagkatapos nila mamatay at hindi pa ang huling paghuhukom. No? Habang naghihintay sa huling paghuhukom, doon muna sila. Ngayon pag sinabi natin yung kamatayan at yung hell were cast into the lake of fire, it means this marks the end of the age of men. Wala nang tao ang mamamatay. Kasi lahat na ay namatay. No? Maliban sa mga kinuha ng Diyos sa rapture. Kasi yung mga hindi namatay, of course, na translate na yung kanilang katawan. Pero, pag sinabi natin death and Hades were thrown into the lake of fire, ibig sabihin tapos na ang age ng mga tao. Wala nang mamamatay. Either ikaw ay nasa Diyos, doon sa eternity, sa kanyang new heaven and earth, or ikaw ay nasa impyerno, nagbabayad ng kasalanan na ayaw mong talikuran at ginugusto mong piliin araw-araw. No? Those are the two tracks na pupuntahan ng tao after the age of men. Itatapon na ito lahat doon sa lake of fire, and this will be called the second death. Ito ay ang tawag nila dito sa second death na to is eternal separation from God. Kung ang death, it means the separation of soul and the body will be left and will be ito ay mabi-breakdown at magiging alabok. Ang kaluluwa ay babalik sa Diyos. Ang second death ay tinatawag na separation, pero hindi na soul and the body. Soul and the body is intact, but you are separated from God. That's the second death. Okay? Punta ngayon tayo dyan sa verse 15. At ang sino mang hindi na natagpo ang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Number 3, and this will be the end of our lesson. Ano pa ang lake of fire? Revelations 14 verse 10 to 11. Basahin natin. Revelations 14 verse 10 to 11. Ano ang sabi dito sa verse 10? Ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero ng Diyos. Pansinin niyo yung word na yon. Inihahandang walang halo. Para itong alak na hindi hinaluan ng tubig, sobrang tapang. Pero hindi yun unnatural. Natural lang yun sa alak. That's the point of the verse. Ang galit na iinumin ng mga tao sa panahon na to ay walang halong tubig. Purong galit ng Diyos ang ibabagsak sa panahon na ito. At ang usok, verse 11, at ang usok ng hirap nila ay papailang lang magpakailanman. Note the word, magpakailanman. At sila'y walang kapahingahan, araw at gabi, silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito, at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. Ito yung mga taong nagpatatak sa
tribulation. Now, the point here is, hindi lang ang impyerno lugar na kung saan ang uod at apoy ay hindi namamatay. Ang impyerno ay ang lugar na pangalawang kamatayan, ang total na pagkakahiwalay mula sa Diyos. Pangatlo, ang impyerno ay isang lugar na kung saan ang galit ng Diyos at ang husgamento ng Diyos ay walang filter. It is undiluted. Hindi siya pinababa. Purong-puro. And will be given to them without rest forever. Ni idlip, hindi ka makakaidlip sa sobrang sakit. Imagine kung naalala niyo yung mga panahon na kayo ay natutulog sa bed ninyo ng gabi, wala pa kayong electric fan, anong pakiramdam? Hindi ka makatulog kasi daming lamok. Yun pa lang yun. Ito, araw at gabi, apoy ang tumutupok sa'yo. Hindi naman natutupok yung katawan mo. Tinatanggap lang niya yung sakit. Nakakuha ba natin? Ganon ang lugar ng impyerno. Walang diluted wrath. Hindi na nagtimpi dito ang Panginoon. Buong buo binuhos niya. Kung ano yung binuhos niya sa galit dun sa kanyang anak, ay raramdamin rin ng mga tao na hindi yumakap doon sa tanging makapagliligtas sa kanila. Tanging makapagliligtas sa atin. Sa lahat sa atin. Yan po ang final state ng mga hindi tatalikod sa kasalanan. To summarize the final stage, itong tatlo na to ang kailangan lang natin tandaan. Punta tayo sa summary. Next. Una, the earth will be renewed. Second, God will directly dwell with His people forever. And lastly, the unrepentant will face God's wrath and judgment forever. Yan po ang summarization ng ating lesson sa araw na to. Huling lesson natin para sa Articles of Faith, mabigat pero totoo, hindi nagbibiro ang Diyos pagdating sa kasalanan. Kaya, knowing this, kailangan isettle natin ang ating isipan. No? Hindi ibig sabihin nun, ay, hindi na pala magtatrabaho, mag-focus na, no. Huwag mong ihiwalay ang Diyos sa buhay mo. Isabay mo ang Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay para patuloy kang mabago, patuloy kang mag-repent, patuloy kang linisin, patuloy baguhin ang isip mo mula doon sa kaisipan mo na pangmundo, papunta sa kaisipan ng pamumuhay ng maayos sa harapan ng Diyos. Pamumuhay na sumusunod sa binibigay ng Diyos na alituntunin na paglayo sa mga kasalanang makapagdadala sa iyo sa kapahamakan. Mga kaibigan at mga kapatid, at the end of the day, all of this are truths na kailangan ninyong pagdesisyonan. No? Hindi ito pipilitin ka ng church. No, but the church tells you this and you must decide kung ano ang gagawin mo sa buhay mo with this information. Okay? Now, before we close, meron bang question? Question, bago tayo magtapos. Tanong, wala naman? Katanungan, wala naman? Or, parang, nashock yung iba. Nashock. Pagkakala ko, Brother David, langit at impyerno lang eh. Grabe pala yung pangyayari. Grabe talaga. If you would read Revelations, ganun kagrabe ang mangyayari sa atin. Kung hindi tayo babalik sa Panginoon ngayon pa lang na may buhay ka pa, may chance ka pang ayusin, straighten ang iyong life, you still have the choice. Go to God, go to Christ. Lumapit ka na ngayon pa lang, lumuhod ka na ngayon pa lang kung nasaan ka. No? Huwag mo nang hintayin na dumating yung time na hindi mo na yun magagawa. So, questions? Wala naman? Okay? Wala namang questions. Wala namang question. Let's all stand as we go to the Lord in prayer para makaroon tayo ng at least 4 minutes of break. Let's pray. Dear Lord, Heavenly Father, we thank you this morning for your
great blessing to us that you've shared sa inyong salita, Panginoon, na kung saan pinakita niyo po sa amin ang inyong kadakilaan, na kung saan, Panginoon, ang aming salvation is just a part of your plan to redeem everything in Christ. At andun ang warning rin, Panginoon, sa mga taong hindi magbabago ng kanilang isip sa kasalanan, magpapatuloy pa rin kahit alam nila na ito ay makakapahamak sa kanila, sa ibang tao at sa buhay nila. Lord, we ask and pray, Panginoon, bigyan niyo rin kami, Panginoon, ng burden para masyaran ang mga kaibigan, mga kapamilya namin, Panginoon, tungkol sa kaligtasan ito, na kung saan, Panginoon, wala naman itong bayad, wala itong kahit na anong kailangan na gawin, na kailangan ibigay, kundi, Panginoon, ang tanging mahalaga dito, Panginoon, ay ang pagbabago ng kanilang isipan mula sa kanilang sarili papunta sa inyo. Panginoon, nalangin po kami na i-bless niyo po ang message na ito, na maging application ito sa amin, Panginoon, na sa aming pamumuhay, lagi namin iisipin na merong ending ang lahat. At kung saan, Panginoon, nandoon ang inyong grasya na patuloy, Panginoon, na tumatawag sa amin, gumigising sa amin, Panginoon, na talikuran namin ang kasalanan at bumalik sa inyo. Papasalamat po kami, lahat po ito binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. And the people of God say, Amen. Let's have a 2-3 minute break at kita-kita tayo.